Itinanggi ng abogado ng Ito yung follow-up nung resto bar na yan. The Resto Bar sa Pasay City. Tingnan nyo ngayon, tinanggi na nila, nagpapayola sila. Itinanggi na nila, ha? Itinanggi na nila na nagpapayola sila. O ano yung mga sulat na yun? Gawa-gawa nyo? Inimbento nyo? Sino sumulat nun? Hindi na daw sila. Na mayroong mga minor de edad na nagtatrabaho roon, pati na rin ang nakitang payola folder umano. Gate pa niya, kumpleto sila ng mga dokumento. So ano yun? Galing lang somewhere yung payola, ano na yun? Ano natin? Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Ilabas po nila yung names kasi po lahat po ng workers sa club registered po sa City Hall po. Ayan ako, maaring maniwala pa ako dito. Yung lahat naman ng workers registered. Mahigpit talaga Mahigpit po pagdating sa mga edad kasi yan yung isang bagay na pwedeng gamitin sa'yo para kikilang ka ng malaki. Nagigets nyo? Alam mo, kasi siyempre may mga kaibigan tayong may maaari ng mga club. Tapos nakakakwentuhan natin, alam natin yung kalakaran sa mga ganyan. Iniingatan nila Iniingatan nila na magkaroon ng violation na matindi. Kasi yung prostitution, mahirap mapatunayan yun. Mahirap mapatunayan na binigyan ka ng pera. Sino mag-testify? Inagbigay ng pera. Imposible naman yun. Hindi, isipin nito Ganito yan. Sa korte, para mapatunayan mong prostitution yan, aaminin ng lalaki na nagbigay ako ng pera para ganunin ako. Sinong bungbong ang magsasabi nun sa korte? Imposible naman yung babae magsasabi. Di ba? Ako, binabayaran ako para magpaganon. Malabo din. Tama, mali. So, mahirap po yun. Pwede silang madali, alam niyo kung saan, lagi. Pansinin niyo lagi. Pag may mga quote-unquote raid, alam mo kung ano? Madadali sila sa edad. Minor. Pag may minor, hindi mo kailangang patunayan na may prostitusyon. The mere fact na may minor na nagtatrabaho, that's illegal. So, yung mga club na mga ganyan, talagang iniiwasan nila na may minor. Nagigets nyo? Kasi magiging tool lang sa kanila yun para sila kikila na mas malaki. So, iniiwasan nila. Kaya ako, posibleng naniniwala ko doon dito sa sinasabi nito abogado na walang minor. Posibleng may minor dyan kasi maingat kami dyan Alam namin yan. Pero yung payola na sinasabi niyang folder, imposible yan. Ano to na sinulat nyo lang? Cross-check po natin yun sa biometrics po na nasa club. Yan ang hamon ng abogado ng Resto Bar sa Pasay na ni-raid ng mga otoridad noong Sabado. Kasunod ng aligasyon na merong mga minor de edad na nagtatrabaho roon. Itinanggi yan ng abogado ng Resto Bar. May dental records po lahat. So, we can be sure na wala pong minor na involved po. Nagtaka rin daw sila kung bakit ni-raid ang nasabing bar, gayong compliant naman daw sila at kumpleto sila sa mga kaukulang dokumento. Itinanggi rin ni Cabral ang payola folder umano na nakuha sa Resto Bar na naglalaman ng mga petty cash voucher. We don't know po kung saan po nanggaling o ano po. Wala po kaming masabi kung saan po nagmula yun. Kung totoo pong nakuha po doon yung allegedly payola na folder, bakit po nila sinira yung CCTV? Yun po ang proof nila na doon nga po nakuha yun. Kahapon, nagpalabas ng show cause order ang Pasay LGU. Sinagot naman daw ito ng club. Dinideny po namin lahat ng alegasyon and we intend to file a case nga po. Sinasabi po namin doon, sinira po yung vault sa club and nakuha po yung mga lamang pera, pati po yung mga kagamitan na nasira po, kasama na po yung CCTV. Sumulat na rin daw sila. Alam mo, yan ang matindi. May nagkwento sa akin Bakit ba mahilig? Pansinin nyo to Bakit mahilig ang usong-uso ngayon ang mga raid sa mga ganyan? Alam nyo kung bakit? Ito, totoo ito Ang dahilan po kasi niyan, malapit na eleksyon. Gets nyo? Pag malapit na ang eleksyon,
kailangan na ng pera. Aside from SONA, actually wala sa SONA masyado yan. Nasa election yan. Kailangan ng pera. Yung nagre-raid dyan, tingnan nyo, hindi nga nakikita yung mga bolt, yung may mga lamang bolt. Sinisira yan eh. Isipin mo, sa dami ng na-raid ng mga pogo, wala kayong mapapansin na sobrang laking milyon-milyon na perang lumalabas. Alam natin na malaki ang pera sa mga ganyan. Ang laki ho dyan. Sobrang laki ng pera ho niyan. Sa mga KTV, sa spa, sa... Dinaig pa niya ng bangko pagdating sa pera. Ang buti pa nga ang bangko, kinukuha yung pera dun eh. Gabi-gabi kinukuha yun eh. Hindi, tanghali pala. Kinukuha ng mga ano yun. Diyan sa mga ganyan, hindi. Diyan po, iniiwan talaga. Kasi hindi po pwedeng, ano yan eh, mayayari ka pagka inilagay mo sa bangko yan. Bakit ang laki nito? Ang laki ng kita ninyo. Hindi yan. Nasa mga bolt yan. Kaya nga po, papansinin nyo yung mga pogo, mga ganyan. Pagka bawat raid, walang lumalabas. Asan na yung mga pera? Wala. Wala pinakikitang na-raid na pera. Oo. Asan yun? Alam nyo kung asan. Hanap kayo ng politikong involved dyan. Na may planong kumandidato. Hindi ko nilang sasabihin. Ayoko nang ispilingin. Kay DILG Secretary Benhur Abalos hinggil sa insidente. Humiling din daw sila ng dialogo sa kalihim. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyari. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Abalos. Sagot naman ng DILG Special Protect Group, may opisyal na reports sa nangyari ang Pasay Police. Tatayo daw ito sa kabila ng mga pagtatanggi ng Resto Bar. Tungkol naman sa natagpo ang umano'y Payola folder. Sabi ng grupo, the thing speaks for itself. Natanggap na raw ng Pasay City Government ang tugon ng Resto Bar na kanila raw pag-aaralan. Para sa Ang problema kasi dyan, dun sa papel, ha? Wala namang pangalan eh. Hindi naman sinabi ko sino eh. Sino sa NCRPO, sino sa SPD. Diba? Wala naman sinabi. So, sino didemanda mo? Wala po yan. Hindi na naman tatayo yan sa korte. Diba? Alam mo, tandaan ninyo, pag malapit na malapit ang eleksyon, number 1, tumataas ang crime. Number 2, dumadami yung hulihan. Pagpadating ng parating ang eleksyon, maraming nahuhuli, maraming nare-raid, maraming kung ano-ano. Sa crime, maraming kinikidnap. Kita nyo ngayon nangyari, di ba? Yung mga Chinese. Sa tingin ninyo, eto, tanong ko sa inyo. Oh. Ngayon, may issue. May issue na tatanggalan ng uhulihin yung mga Chinese na may mga pulis na nagbabantay. Kasi, tandaan natin ha, hindi ibig sabihin may pulis na nagbabantay sa mga Chinese na ito, yun ay mga legal. Okay? Hindi ho yun ang assiste dyan ha. Hindi matik na, nilagay ng PNP yan sa kanila. Hindi ho. Meron dyan talaga mga nag-moonlightning, yung tinatawag na sumasampa lang, nagbabayad lang yung mga Chinese para ho, sila ho ay bantayan. May mga ganyan. May mga pulis na involved. Tanungin ko kayo, bakit yung yumari dun sa Chinese na hinarang, nakita niyo yung hinarang, di ba? Pulis. Lahat sila pulis. Mula dun sa motor, mula dun sa bumakit na van na nasa likod, pulis. Alam niyo kung bakit? Paano nila nalaman? Tanungin ko kayo, paano nila nalaman na may daladalang pera dun? Sino sa tingin ninyo ang magsasabi na may daladalang pera yung mga yan? Kapwa pulis din nila na nagbabantay sa kanila. Tititimbre nila. O ito, may pera dito, ganito. Laki ng pera na yan. Tandaan ninyo, itong mga to, mga Chinese na to, hindi naman sila magsusumbong sa korte. Bibihira sa kanila makikipag-cooperate sa korte. You know why? Because illegal eh. Illegal yung gawain nila. So, bakit ka tatakbo sa korte? Alam mong illegal yung gawain mo.
alam mo yung pera mo galing sa illegal, yung mga negosyo mo illegal. So pag kinatkong ka ng mga pulis, hindi mo napapalagan. Bigayan na lang yan. Aregluhan na lang yan. Ganun katindi. Kaya nga, alam mo, gusto niyo masolusyonan yan? Si Ontiveros. Yung totoo. Si Ontiveros. Si Ontiveros yan. Ang daming alam eh. Hindi, sa totoo lang, sa daming alam ni Ontiveros. Bakit hindi niya asikasuhin yung mga ganyan at ipasara na talaga lahat ng pogo? Kasi lahat ng mga illegal na mga Chinese syndicate, they would hide sa pogo business. Kunwari, pogo sila. Kasi illegal dito. Kaya nga tayo para tayong tangay. Di ba? Papasok sila dito, legal. Magpo-pogo business sila. Oh, pogo yan, legal yan. Karamihan dyan, front lang yung pogo business. Yun lang yung kanilang way to stay. Pangalawa, yun lang yung kanilang quote-unquote permit. Di ba? O pogo kami, may pogo kami. O legal sa inyo, pagkor. Kaya nga tama yung sinabi ng mga ilang kanina nung nag-interview tayo doon sa abogado ni Mayor Gugo. Sabi nga niya ang ginawa lang naman ni Mayor Mayor Gugo, binigyan niya ng permit yung pogo, which is kumpleto naman ng papel yung pogo. Bakit? Illegal po ba ang pogo? Hindi. May papel po ba galing sa pagkor? Meron. Bakit di mo bibigyan ng permit? Tama, mali. Ikaw ang makakasuhan. Kasi ibig sabihin nun, nangingikil ka. Pag hindi mo binigyan ng permit yan. Meron niyang permit mula sa pagkor. Kaya ang tanong doon, eto. Bakit hindi pagkor ang iniipit ni Ontiveros? Bakit niyo binigyan ng permit? Hindi niyo ba tine-check? Hindi, isipin nga ta. Di ba kasi ang reasoning ng Senate, Ontiveros particular, may mga illegal na gawain dyan sa pogo na yan, sa Bangbang. Di ba? Yun ang kanilang sinasabi. Bakit binigyan ng permit ng pagkor kung meron palang illegal na nagaganap doon sa loob? Di ba? Una-una, bilang mayor, hindi ko po nagtatanggol dito si Mayor Guwa. Bilang mayor, hindi mo naman trabaho na tingnan yung kung ano yung nasa loob. Kung nga nagpopogo na, hindi naman pwedeng pumasok basta-basta eh. Pero ang pagkor, pwede. They can investigate if sumusunod sa panuntunan. Kasi remember, under sa kanila yan eh. Ang pogo, under ng pagkor. Bakit hindi yun ang sisihin, yung pagkor? Bakit hindi yun ang alamin? Ano bang ginagawa niyan? Tama pa ba ginagawa niyan? Pagkor may problema.